Missing sa Bumeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandiyan na yung missing sa Bumeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing sa Bumeros. Mga biktima ng war on ground. May dalawang grupo na sinusubukan tayong ayusin. Yung una, isang bossing ng Sabong na sinusubukan niyang dipahan yung kanyang mga pulis di umano. Yung pangalawa, yung grupo ng isang local government executive, isang former local government executive na gustong iklaro yung kanyang pangalan at gumagawa ng maraming kaparaanan na para maayos yung kanyang kaso at gusto pang ilapit sa akin. So, hindi ako papayag, hindi tayo papaareglo. Siguro, mensahe ko na lang doon sa dalawang grupo, huwag niyo na hong subukan. Klaro-klaro po ang gusto ng presidente na no cover-ups, no stone unturned. Kami po sa NAPOLCOM hindi papayag na papa-impluwensya sa kahit na kanino. Hindi po kami natatakot, wala po kaming uurungan. Alam naman natin yung missing sa Bungero na yan, nangyayari yan noong 2021. For the record, si General Estomo po ay during that time regional director ng Bicol Region. Okay. Kung mapansin ninyo, parang ang labo. Napansin mo ang mga na-implicate niya, galing lahat ng Laguna. At Okay. hindi ako naging regional director ng Calabarzon. So doon pa lang, medyo nagsisinungaling na ang ating alias Totoy. Allege. Kanyang pabalik na rin na lahat ng sinasabi ko. Ito, habang anong tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin, no? Sabi ko, maraming salamat, pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin, nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya pagpalit ko, buhay ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-utos ako na patayin. Ayaw ko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa, ang konversasyon ng isang artista. Plano niya itong patayin yan lahat. Nako, unti-unti nang inilabas ni Dondon Patidungan yung hinawakan niyang alas. Yung text message umano ni Atong Ang na nagmamakaawa sa kanya at may recorded audio voice sa isang artista na tumawag sa kanya. At ito'y matinding pasabog. Galing mismo sa NAPOLCOM. Oh, ni Attorney Kalinisan. Okay. Okay din ang kanyang apelyido. Kalinisan. Dapat linisin talaga ang kasamaan. Ha? Na may gumapang na sa kanyang office. Sino kaya itong boss na ito? At sino kaya itong tinutukoy na politiko? Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? May challenge si alias Totoy. Anong challenge niya? Kung siya umano'y nagsisinungaling dahil ayon kay General Estomo, kasinungalingan yung sinabi ni Totoy dahil idinawit siya na hindi naman umano siya alpha at wala siyang koneksyon kay Atong Ang. Di sila matalik. Pero may hamon si Dondon. Sabi niya, yung tatlo na binanggit niya, okay ba umano na makipag lie detector sila? Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? May katanungan tayo dyan. Ang katanungan natin, pabor ba kayo na dapat kakasa si General Estomo
sa hamon ni alias Totoy na magpa-lie detector. Merong yes, 90%, 10% naman ang no. Okay, yun ang ating busis ng masa ngayon. Iwan ko kung ano ang reaksyon ni General Estomo sa hamon ni Dondon Patidungan. Sabay-sabay daw sila na magpa-lie detector kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at sino ang nagsisinungaling. At di lang yan mga kapatid, inilabas na kasi ni Dondon yung isinapubliko yung text daw ni Atong ang kaniyang amo, isinapubliko niya ang text na ayon sa kaniya, nagmamakaawa. Ito. So niyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Ito, habang tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin, no? Sabi ko, maraming salamat, pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin, nagmamalasakit sa'yo. Simula noon pa, kaya pagpalit ko, buhay ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-utos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya itong patayin niya lahat. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Binaliktad niya. Ako daw, nangihingi sa kanya ng pera. Di baling mamatay ako, may maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan mga mahal sa buhay. Okay. May reaksyon si VP Sara Duterte kaugnay sa pagsisid sa mga boto sa missing sa Bungeros. Abogado itong si VP Sara. Bakit daw umano? Sa tagal sinisisid? Noon pa man, 2021 umano, 2022 sila tumungtong sa pwesto. Ba't ngayon lang? Pero ang punto dito, etong si alias Totoy, Dondon Patidungan kasi, bago lang kumalas. Ito'y kasama talaga ni Atong Ang noon nang ipinatawag sila at mariing pinabulaanan pa, pati ni alias Totoy, itong si Dondon Patidungan, ang akusasyon doon sa Senate hearing. Yeah? Ito ang bahagi ni VP Sara. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2021. Kahit matagal na yan, tulad din sa mga biktima sa drug on wars, matagal na din yan. Pero, ang sigaw sa paghingi ng ostesya ay nagpatuloy pa. 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandiyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? So ano ang masasabi ninyo sa reaksyon ni VP Sara kaugnay dito? Bakit ngayon lang ninyo hinahanap siya? Alam naman natin, abogado ito si VP Sara. Pero, bakit ngayon hinahanap? Bago lang, 2025 lang. Tumiwalag itong si alias Totoy. At sa kanyang pagtiwalag, doon, itinuturo niya kung saan itinapon, saan inilibing. Si kapatid na Ninita Kadyug dyan sa Mountain Province. Hello, kapatid. Okay, tuloy natin si alias VP. Si VP Sara. Kasi walang buto. Kailangan natin ng buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. Iyon. So, mga biktima ng war on drugs, sabi niya, missing sa Bungeros, may kaugnayan ba talaga itong mga nawawalang sa Bungeros sa war on drugs? Dahil alam na naman na may bunga sa investigation ni Senador Bato mismo ang namuno.
sinabi ng isa sa mga testigo na pinagpapili sila. Ano ba yung gusto niyo? Mabura kayo sa mundong ito o kaya ikukulong kayo? So mas pinili nila na ikukulong sila. At ang kaso na isinampa laban sa kanila ay kaugnay sa drugs. Dinampot sila sa sa arena dahil ayon sa akusasyon, nanyonyopi daw. Oh. Ngayon, itinuturo nila kung sino ang otak. Nauna natin yan na tinatalakay, mga kapatid. Ngayon, pakinggan muna natin itong interview ni General Estomo. No, ito. General, kasi 'di ba pinalanganan na ho kayo ni Patidongan at sinasabi na kayo raw ay kaibigan at miyembro ho ng Alpha Group dito ho sa kaso ng missing Sabongero. Ano ho ba ang inyong reaksyon dito? At least may bigay niyo ang inyong side. Oh. Una-una, tatlong issue ang gusto kong sagutin. First issue, yun na nga, yung sinasangkot ako sa pagkawala ng missing Sabongero. Yes. Pangalawa, yung sinasabi niya na member ako ng Alpha Group, ng Pitmaster. Yes. Pangatlo, yung sinasabi na inutusan ko raw si Atong Ang na patayin siya. Oo. Unang issue, alam naman natin yung missing Sabongero na yan, nangyayari yan noong 2021. For the record, si General Estomo po ay during that time regional director ng Bicol Region. Okay. Kung mapansin ninyo, parang ang labo. Napansin mo, ang mga na-implicate niya, galing lahat ng Laguna. Pero sa interview din ni Dondon, kung maalala niyo, sinabi niya, wala naman talaga siyang alam, ang tinutukoy niya si General Estomo, wala naman talaga siyang alam sa missing Sabongero. Pero pinanindigan ni alias Totoy Dondon Patindungan na bahagi siya sa tinatawag na Alpha. At sinabi pa ni Patindungan na wala ang kaniyang pangalan. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid, ako po si Earl Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.